Ito ang eskwelahan sa Manila na dati palang sementeryo. Sa kanto ng Oroquieta, Tayuman at Batangas Streets sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila ay nakatayo ang ngayoy isang katolikong eskwelahan at simbahan na pinaniniwalaang nakatirik sa lupain na dating himlayan ng mga sumakabilang buhay na. At ang pangalan nito ay Cementerio de Santa Cruz. Isa daw ito sa mga naging pinakaunang pampublikong sementeryo noon sa Maynila. Sa katunayan, makikita pa sa lumang mapa na ito noong 1898 na halos katapat lamang ang sinasabing lumang sementeryong ito ng San Lazaro Hospital. Habang dito naman sa 1901 map, makikita natin na halos katabi naman nito ang San Lazaro Hippodrome Racetrack na sa panahong kasalukuyan ay bahagi na ng SM City San Lazaro. Ang 863 square meter na libingan sa kahabaan ng kalsada de San Lazaro noon, na kilala ngayon bilang Avenida Rizal, ay hindi katulad ng sa Malate at Paco na pabilog na pader ang mga nicho. Ang sa Santa Cruz ay sinasabing tuwid ang oryentasyon na parang modern apartment nichos sa panahon ngayon. Taong 1913 nang tuluyan ng ipasara ang Cementerio de Santa Cruz. Bagamat walang malinaw na ulat kung bakit o ano ang eksaktong dahilan ng pagpapasara nito, ay may mga nagsasabi naman na maaaring may kaugnayan ito sa mga usaping pangkalusugan noong panahong iyon. Isa pang tanong ang nananatiling walang kasagutan ay ano ang nangyari sa mga remains ng mga dating nakahimlay rito? Nailipat kaya sila sa ibang libingan? O nandito pa rin sila at nanatiling nakabaon sa ilalim ng mga modernong gusali? Makalipas ang 13 taon, noong 1926, nagsimulang magbago ang anyo ng dating sementeryo. Dito raw itinayo ng Divine Word Fathers ang Espiritu Santo Parish Church. At ang naging kauna-unahang kura paroko umano nito ay si Father William Finiman, SVD. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento dahil pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging saksi ang Espiritu Santo Parish sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng Maynila. Sa kabila ng matinding pagkawasak ng paligid dulot ng liberasyon para sa Maynila, ay malaking himala naman na ang simbahan ay nanatiling nakatindig pa rin pagkatapos noon. Hanggang sa sumapit ang taong 1947 nang itinatag ang Espiritu Santo Parochial School sa pangunguna ni Reverend Father William Dusiak. Kasama niya ang 9 na pioneer teachers ng eskwelahang ito na pawang mga babae. Sa mga unang taon nila ay nagsimula silang magturo sa grade 1 hanggang grade 4 at nakapagtala ng 585 na estudyante pa lamang. Ngunit ngayon ay may mahigit kumulang 3,000 estudyante na ang nag-aaral dito dahil sa kanilang complete basic academic programs mula pre-nursery hanggang grade 12. Mula sa pinaniniwalaang Old Santa Cruz Cemetery na naging simbahan na nagkaroon ng parochial school na naging bahagi ng buhay, pananampalataya at primaryang edukasyon ng libu-libong Manilenyo. Kung makapagsasalita lamang ang bawat sulok ng lugar na ito, marahil daan-daang kwento ang muling mabubuhay. Mga kwento ng pangarap at tagumpay, ng malupit na digmaan at mga alaala ng mga individual na sinasabi nilang nakabaon sa ilalim ng lupaing kinatatayuan nito na dapat nating ipanalangin